Bakit still si Bill? Ang lalim na ng Clippers next season. Victor Oladipo handang bigyan ng Warriors ng tsansa kung hindi makuha si Melton. Dumating na rin ito nitong Huwebes ng umaga sa isang pagtatapos ng isang panahon at ng isang pagkakamali. Hindi nakasapi si Bradley Beal ng Suns matapos umanong pumayag sa isang buyout na magpapalaya sa kanya mula sa Phoenix matapos ang 2 season na malayo sa mga inaasahan ni na Matt Ishbia at mga kasama at pati na rin ng ilang iba pa nang pumayag silang akuin ang natitirang bahagi ng 5 taong kontrata na nagkakahalaga ng $251 million na pinirmahan ng former All-NBA shooting guard noong summer 2022. Ang unang season nila na may record na mas mababa sa .500 in Phoenix mula nung pandemya na tumulong upang pabilisin ang pagkabuwag ng plano ni Ishbia na instant super team, una sa pamamagitan ng pag-trade kay Durant papuntang Houston at ngayon sa pag-alis ni Beal na ayon sa ulat ay pupunta sa Los Angeles. Ayon sa ulat, ibabalik ni Beal ang $13.8 million mula sa kabuuang $110.8 million na dapat sana'y kikitain niya sa natitirang 2 taon ng kanyang kontrata. Dahil dito, magagamit ng Suns ang stretch provisions sa collective bargaining agreement upang ikalat ang natitirang halaga ng kanyang sweldo sa loob ng 5 season doble sa natitirang taon ng kontrata, dagdag pa ng isa. Mayroon silang hanggang Agosto 31 para opisyal na gawin ang desisyong iyon. Ang benepisyo ng waive and stretch ang pagbawas sa cap hit ni Bill para sa 2025-26 season mula halos $53.7 million patungong humigit kumulang $19.4 million. Ang natitirang $77 milyong pagkatapos bawasin ang $13.8 million ay magpapababa sa Suns hindi lamang sa parehong salary aprons kundi pati sa luxury tax line, isang hakbang na inaasahang makakatipid kay Ishbia ng mahigit $200 million sa buwis sa panahong ito pa lamang. Sa pangmatagalang pananaw, ilalagay din nito ang Suns sa landas ng pagbabalik ng kanilang kontrol sa 2032 first round draft pick. Ang susunod nilang pick na sila lang ang may hawak matapos ang sunod-sunod na trades at swap rights na nagdala sa kanila sa kasalukuyang sitwasyon. Sa maikling termino, makakalaya rin sila sa mga limitasyon sa pagbuo ng roster para sa mga second apron teams tulad ng hindi paggamit ng salary cap, exceptions, mid-level, biannual, bawal pagsamahin ang mga sweldo sa trade, hindi pwedeng gumawa ng sign and trade, at bawal gumawa ng trades na nagpapalaki ng payroll, mga hadlang na lalong nagpahirap sa pagbubuo ng team sa paligid ng bagong extend na si Devin Booker. Hindi madaling makita ang daan patungong tuktok ng West para sa Suns team na binubuo ni na Booker, bagong dating na sina Jalen Green, Dillon Brooks at Mark Williams, mga veteranong perimeter na sina Royce O'Neal at Grayson Allen, mga batang sina Ryan Dunn, Oso Ighodaro at Colin Gillespie, at mga rookies na sina Kaman Maluach, Rasheer Fleming at Kobe Brea. Ngunit sa pagbitaw kay Bill at sa mas maliit na bahagi kay Durant na ang pagdating matapos bilhin ni Ishbia ang franchise ay hudyat ng isang all-in na habol sa titulo, mas madali para sa mga tagapagdesisyon ng Phoenix na simulan ang paghahanap ng bagong direksyon sa Valley at kahit paano may saysay iyon. Bakit still si Bill para sa Clippers? Isa pang posibleng positibo, si Bradley Beal bilang basketball player sa kanyang pagdating sa LA, hindi bilang isang $50 million na tao na inaasahang bubuo ng isang Big 3, kundi bilang isang $5.3 million na player na papalit sa bakanteng pwesto ni Norman Powell sa Clippers team na nanalo ng 50 laro sa kabila ng maraming injury. Itinulak ang Nuggets sa hangganan sa round 1 at tila lalo pang lumalim at lumaki ngayong off-season. Kapag pinagsama siya kay John Collins, ang pangunahing kapalit mula sa trade kay Powell, maaaring maging kabuang upgrade ito sa lalim, talento at versatility ng lineup para sa Clippers team na ang layunin ay hindi lamang makalusot sa unang round. Posible rin na malaya mula sa kaguluhan ng sino ba talaga ang point guard natin sa Phoenix at may malinaw na playmaker sa katauhan ni James Harden na di umano'y focal point sa recruitment ng Clippers para sa kanya. Malampasan pa ni Bill ang inaasahan. Marami pa rin sa mga dahilan kung bakit naging kaakit-akit si Bill sa Phoenix ang nananatiling totoo. Isa siyang credible na 3-level scorer na kayang magsimula at tapusin ang mga opensa sa mataas na antas at naging isang high-efficiency dribble penetrator. Sa 65 players na may siyam o higit pang drives per game noong nakaraang season, siya ang nanguna sa field goal percentage sa mga drive na iyon. Capable siyang maglaro ng walang bola
nasa ika-65 percentile o mas mataas sa puntos kada play sa cuts sa 5 season sa nakaraang 7 ayon sa Synergy. 5 beses din siyang nagtala ng 38% or mas mataas sa catch and shoot 3 sa parehong panahon. Pick and roll, dribble handoffs, transition offense, kaya pa rin ni Beal gawin ang mga iyon ng maayos, lalo na kung kasama ang point guard tulad ni Harden o baka pati si Chris Paul o bilang shot creator para sa second unit. May sapat pa rin siyang athleticism at bilis para makapagtanggol sa backcourt. Sa isang team na may sapat na talento at maraming option tulad ng Clippers, malamang na gumanda pa ang overall performance at production niya. Anong masasabi niyo sa Clippers next season mga kaibigan? Sa paglipat ni Beal sa Clippers at sa kawalan pa ng katiyakan sa posibleng pagbabalik ng free agent guard na si DeAnthony Melton, binalitang i-consider ni Golden State Warriors General Manager Mike Dunleavy na magbigay ng oportunidad sa isang dating star shooting guard at 2018 Most Improved Player awardee na si Victor Oladipo, na ayon sa ulat ay naghahangad ng matagumpay na pagbabalik sa NBA sa edad na 33. Ang two-time All-Star 33 taong gulang ay bahagi ng isang pribadong workout sa Las Vegas noong Lunes ng umaga na dinaluhan ng maraming NBA at European teams. Isinulat ni Jeremy Woo ng ESPN nitong araw. Si Oladipo ay naglaro ng full court 5-on-5 kasama ng grupo ng mga international pros. Maraming team sources na naroroon ang umalis na may magandang impresyon at inilarawan si Oladipo na nasa napakagandang kondisyon habang hinahabol niya ang isa pang pagbabalik. Habang naghahanda para sa kanyang ika-11 NBA season, ang former 2 beses na All-Star sa ex-Indiana Pacers guard ay posibleng magsilbing mahalagang backcourt partner ni Stephen Curry, isang 4 na beses na NBA champion, sa ilang lineup packages. Nakamit ni Oladipo ang All-Defensive First Team honor noong year 2018 matapos manguna sa liga sa steals per game, pero isang malubhang injury sa kanyang kanang quad tendon ang nagpahinto sa kanyang season noong 2018-19 season at nagsimula ng sunod-sunod na injury setbacks sa sumunod na mga taon. Ang 2018 All-NBA Third Team selection at former Defensive Player of the Year candidate ay hindi pa nakakalaro sa isang NBA game mula noong 2022-23 season. Ngunit ang mga pinakabagong balita ay unti-unti nang kumbinsido ang NBA community na handa na siyang bumalik. Kung patuloy na mabibigo si Dunleavy sa pagkuha ng iba pang free agent guards, tiyak na tatanggapin ni Oladipo ng walang pag-aalinlangan ang pagkakataong makapag-ambag sa panalo kasama sina Curry, Draymond Green at Jimmy Butler. Sa kanyang pinakamagandang season noong 2017-18 season, nag-ambag si Oladipo ng 23.1 points, 5.2 rebounds at 4.3 assists with 57.7% effective field goal percentage at nakilala bilang isa sa pinakamahuhusay na perimeter defender sa buong liga. Anong masasabi niyo mga kaibigan kay Oladipo?